Dahil wala kaming magawa today, naisipan namin tignan tong bahay dito lang din malapit sa tinitirhan namin. Hindi naman sobrang lapit, mga 15 minutes din yung biyahe. Ayan, pasok na tayo. Pero kailangan mo na hubarin yung sapatos para hindi naman madala yung dumi ng labas sa loob. Pagpasok mo, yung living room agad yung sasalubong sa'yo. Ang una ko napansin dito, walang TV. Hindi ko alam kung paano yung setup nila dito sa living room. Inalis lang muna siguro ng broker para mas mukhang malaki ang living room. Kasama rin kasi sa service nila yung pag-aayos ng bahay para sa mga potential buyers. Punta naman tayo sa CR nila. 4-piece yung bathroom setup nila. May sink, toilet, bathtub at shower. Kaso parang maliit yung space. Dito naman tayo sa unang bedroom. Solo bed nga lang yung setup nila dito para maluwag. Buti na lang may built-in closet para hindi naaagaw ng space. Dito naman sa bintana, overlooking mo yung backyard. Pwedeng maglagay ng inflatable pool o kaya gawing malaking patio. Tambayan na rin lalo na pag summer. Puntahan naman natin yung kabilang kwarto. Halos kapareho lang din ng sukat ng una, pero hindi pala sigurado. Twin bed kasi yung setup nila dito pero nakadikit sa wall. Dito naman tayo sa kitchen area. Dito na rin yata yung dining area nila pero inalis muna siguro dahil mukhang masikip kapag nilagay. Ayan yung ibang potential buyer dumating na. Marami talagang tumitingin nitong bahay na to dahil mababa yung presyo kumpara sa iba. 499,900 Canadian dollars yung presyo nitong bahay. Sa peso, nasa 20,500,000 yung presyo nito. Pwede pang tumaas yun kung magkakaroon ng bidding. Tignan naman natin yung basement. Halos lahat nga ng bahay dito sa Canada merong basement. Yang pinto na yan yung separate entrance from parking lot. Check din natin mamaya. Ito may iba pang mga potential buyer. Marami rin talagang tumitingin tulad ng sabi ko kanina. Storage room lang yata yung ginawa nila sa area na to. Nandito yung furnace at hindi ko alam kung ano yung tangke na yan kung para saan. Hindi nga lang finished yung ceiling, hindi na rin siguro ginastusan ng may-ari kasi storage lang naman yung plano nila. Mahal din kasi magpa-renovate dito. Sobrang mahal na materyales, lalo na yung labor. Itong kabilang room, yung laundry area naman, may washer and dryer na rin nakasama. Saka maayos yung ceiling dito kumpara dun sa kabila. Itong area na to medyo maluwag. Pwedeng gawing living room. Mas malaking living room pa to kung sakali kumpara dun sa taas. Diskarte lang siguro sa pagsisetup pero pwedeng mapaganda to. Siguro napansin nyo na yung problema dito. Ayan, mababa lang. Ito na yung pagitan sa head. Dapat maganda sana mga 9 inches ay 9 feet. So ayun, ito yung pinto kanina na sinasabi ko na separate entrance from parking lot. Kasyang-kasya 4 na sasakyan dito. Mahaba kasi. And puntahan naman natin yung backyard. Medyo malaki yung space doon. Maliwalas. Ayan, covered parking space. Hindi na mahihirapan magtanggal ng snow sa sasakyan kapag winter. Ito naman yung likod ng bahay. Yan yung pinakita ko kaninang bintana sa mga kwarto. Malaki yung backyard, pwedeng mag-celebrate dito ng mga parties or kung ano mang okasyon. Pero ayun, malaking backyard, mas malaki yung lilinisin mo, lalo na kapag summer. Kailangan mo magputol ng damo. Ang bibilis pa naman tumubo niyan, every 1 week or 2 weeks, kailangan mo magputol. Ayan, kitang-kita yung laki ng backyard. Pumunta talaga ako dito sa dulo para mapakita sa inyo kung gaano siya kalawak. Dito ko na tatapusin tong vlog. Ipapakita ko na lang sa inyo yung paligid ng labas ng bahay. Ano sa tingin nyo? Worth 20 million pesos nga ba tong bahay at lupa na to? Kung iisipin mo, no? Yung 20 million pesos, sobrang laki na ng bahay na yun sa Pilipinas. Pero dito, ganito lang siya.